Ito naman po si Ma'am Bay Castro. Sabi niya, yung aso niya ay updated naman ang vaccines, tapos nasa loob lang ng bahay, safe ba daw siya? Sabi ko kasi, hindi naman inborn ang rabies. Opo, safe po kayo, no? Kung yung aso po ninyo matagal na sa inyo o pinanganak, puppy pa lang nasa inyo na, tapos updated kayo lagi sa vaccines, tapos hindi siya nakakasalamuha ng mga askal or asong kalye or stray dogs, ay safe naman po kayo, huwag kayong mag-alala. Hindi po inborn ang rabies, hindi po yan namamana-mana. Usually yan talaga natatransmit sa mga laway ng mga aso na, or mga warm-blooded animals in general, pero mostly dogs, no? Mga aso na may rabies virus. Virus po yan. Pagka yung aso po ninyo ay bakunado, may panlaban na siya doon sa virus. So, yung immune system na niya mismo ang lalaban sa mga virus na maaaring pumasok sa kanya. And hopefully, no, yung vaccination ay ginawa ng isang veterinaryong lisensyado. Marami kasing nagbabaksin na sila na lang mismo, bumibili lang sa mga poultry supply or agri-vet na mga vaccine. Naku, malaking problema yun kasi may mga nakagawa na yan. Natatandaan nyo yung case ni Kilua, yung golden retriever na nakakawala, tapos nakakagat, tapos may rabies pala. Ayun, self-vaccination lang yata ang ginawa doon. Bumili lang ng vaccine. Kasi ang mga licensed vet may access sa mga high-titer vaccines. Ibig sabihin, mga good quality vaccines. Hindi po lahat kasi ng mga vaccine brands pare-pareho. May mga high-titer, may mga low-titer, may mga mishandled pa nga. Kahit i-inject mo yan, walang mangyayari kasi mishandled, sira na. Okay? Ang rabies virus, hindi po yan buhay. May mga nagsasabi kasi, no, may mga nagre-revert daw na mga rabies virus. Hindi po totoo yun. Hindi po nabubuhay ang rabies vaccination or virus dun sa vaccination kasi killed vaccines po yun. Killed viruses po yun. Hindi po yun buhay. Hindi po yun modified na live vaccines. Okay? So, yun, safe po kayo kung yung dog ninyo ay hindi nyo pinapalabas. Kasi ang vector po ng rabies virus, 99% ay mga stray dogs. Kaya talagang kung may mga stray dogs sa paligid ninyo, kulitin niyo yung mga local government units natin, no? Ay nako, hindi nila ginagawa ang trabaho nila kung may mga stray dogs sa lugar ninyo. 'Di ba? Kasi maraming problema talaga pag may mga stray dogs. Kahit sabihin niyo pang binakunahan yung mga stray dogs na yan one time, hindi kasi 100% ang vaccines. Hindi yan 100% assurance or guarantee. So, please remove stray dogs from your neighborhoods kung gusto niyo yung safe ang mga anak ninyo at tayo mismo sa paglalakad sa mga neighborhoods. Alright? And if you are a rescuer, gusto niyo talaga mag-alaga ng mga stray dogs, ipabakunahan niyo muna yung dogs. Mahirap po talaga. I'm not scaring people into not rescuing dogs, but stray dogs, yan talaga ang vector dito sa Pilipinas. And kagaya ng problema ni Ma'am Bay nga, as long as you don't leave your dogs or make your dogs go around stray dogs or mga askals or asong kalye, hindi aspin askals, asong kalye, ay safe naman po kayo. So sana maging rabies free na ang Pilipinas, President Bongbong Marcos or kung sino mang mga matataas dyan, kagaya ninyo, please, magbitiw lang kayo ng salita, no? Gawin yung priority yan. Bureau of Animal Industry, gawin yung priority yan. Alam niyo, makikinig naman yung mga tao ninyo sa inyo. Pero hanggat hindi niyo po binibigyan ng pansin, wala. Nagsulat ako sa DILG, nagsulat ako sa BAI, wala. Ignored ang email ko na nagbo-volunteer ako or kung ano man ang pwede namin magawa, wala. Ignored lang. Lumalabas, hindi talaga sila interesado mawala ang rabies sa Pilipinas. So sad!